Hello mga kasari, good afternoon po sa inyong lahat. So for today's video, ang isa-share ko po sa inyo is kung paano po nagtagal ang tindahan ko po ng 6 years and counting. So, gano'n na po katagal mga kasari ang aking sari-sari store. Kaya gusto ko din pong i-share sa inyo kung kayo po ay kakasimula nyo palang magtindahan, wala pa pong isang buwan or wala pang isang taon. I-share ko sa inyo guys yung mga ginawa ko para naman makaabot din kayo ng ilang taon at kasalukuyan, 'di ba po mga kasari? So, ang pagtitindahan mga kasari, patagalan lang 'yan eh. Tiyagaan, ganyan. Talagang pakikisama ng malala ang kailangan po natin. And ngayon po, magbibigay po ako sa inyo ng tips mga kasari. Yung parang realization ko na rin bilang self-employed. Kasi ganun, kung gano'n katagal ang aking sari-sari store, gano'n na rin po katagal na wala akong trabaho. Alam niyo yun, parang ito na yung naging trabaho ko, yung pagtitinda. At hindi ko ikinakahiya mga kasari na ako ay isang sari-sari store owner. Hindi ko kinakahiya na isa akong tindera. Dahil ito ay marangal na negosyo, marangal na trabaho para sa akin. At para din sa mga kasari na nanonood ngayon. So, ang number 1 na masashare ko sa inyo guys kung paano nagtagal ang aking sari-sari store hanggang ngayon is yung tingnan mo parate yung good side ng lahat ng bagay. For example mga kasari, yung tingnan mo lahat ng bagay as positive. Huwag kang masyadong negative mag-isip. Kasi kung masyado po tayong negative mag-isip, ganun din po yung magiging outcome kung ano man po yung papasukin po natin. Dapat lagi pong positive yung mindset natin. For example, gusto mong magdagdag ng iba pang pagkakakitaan sa yung sari-sari store para magkaroon ka pa ng extra income, tapos napapanghinaan ka ng loob, alisin mo yun. Dapat positive lang parate yung mindset mo. At kung meron kang gustong subukan, huwag kang panghinaan ng loob. Go for it. And kung hindi man maging successful, okay lang yon, at least you try. 'Di ba mga kasari? Yun yung parang pinaka-lesson mo na at least sinubukan mo, tinry mo. And magiging malalaman mo na kung makiklik ba yon or hindi. Ganon guys yung magandang mindset ng isang sari-sari store owner. Yung lagi nating titingnan lahat ng good side ng lahat ng papasukin mo, lahat ng desisyon mo sa iyong sari-sari store. At yun guys yung naging mindset ko ngayon dito sa tindahan. Kaya siguro hanggang ngayon ay still nandito pa rin yung tindahan kahit ano pa man dumating na pagsubok, problema, sakuna, ay nandito pa rin yung ating sari-sari store. Yun guys yung kagandahan nun. Second, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Syempre mga kasari, 'di ba? Hindi naman magiging successful, hindi magtatagal yung isang negosyo kung hindi mo naman gusto or hindi mo mahal yung ginagawa mo. Syempre bago ka sumubok sa isang bagay, dapat gusto mo talaga yung gagawin mo or gusto mo talaga yung ginagawa mo. Ang hirap 'di ba pumasok sa isang negosyo kung hindi naman talaga yun yung alam niyo yun guys. For example, teacher ka. Tapos andun talaga yung puso mo sa pagtuturo. Tapos, nagtindahan ka. Parang hindi mo masyadong binibigyan ng pansin yung tinayo mong tindahan kasi nga, gusto mong magturo. Dapat, kapag nagtayo ka ng negosyo, katulad nitong tindahan, dapat mahal mo. Ibibigay mo talaga yung 100% na pagmamahal mo. Kung ano yung pagmamahal mo sa sarili mo, ganun din yung pagmamahal na ibibigay mo sa iyong negosyo. Kasi hindi lang naman basta tayo namumuhunan dyan ng pera. Namumuhunan din tayo ng pagod, ng pawis. Alam niyo yun guys, talagang all in tayo. Bilang isang sari-sari store owner, nasa atin lahat eh. Tayo lahat ang namimili, nagdi-display, naglilinis, naglilista ng mga ano. Talagang tayo lahat. Kaya hindi mo talaga maano sa isang sari-sari store owner na kapag nakakita ka ng malagong tindahan, hindi mo talaga maiisip na hindi ito minahal ng owner or nung may-ari ng tindahan. Kasi magre-reflect yan eh. Kung anong itsura ng sari-sari store, magre-reflect yan
sa kung anong meron dun sa sari-sari store owner. Yun po mga kasari. Third, kaya nagtagal ang sari-sari store ko ng 6 years and counting dahil sa sipag at tiyaga. Lahat ng negosyo, kahit hindi sari-sari store mga kasari, basta meron kang sipag at tiyaga, talagang magtatagal yan. Eto, lagi ko na itong nasi-share sa inyo guys, hindi talaga nawawala sa akin ang sipag at tiyaga. Sipag, syempre kailangan natin ng hard work, kasi 'di ba nabanggit ko nga, tayo lahat ang kumikilos dito sa tindahan. Wala tayong empleyado, kaya kailangan nating maging masipag talaga sa ating sari-sari store para magkaroon tayo ng madaming customer, magkaroon tayo ng madaming benta, at magkaroon tayo ng madaming kita. Kailangan talaga kikilos tayo. And then tiyaga, ibig sabihin mga kasari, nagtsatsaga tayo, nagtitipid. Parang nandun na lahat yung tiyaga na pagising natin sa umaga, kahit inaantok pa tayo, kailangan nating magbukas ng maaga para magkaroon tayo ng maagang benta, 'di ba? May benta agad tayo. Yung ibang tindahan close pa, tayo bukas na, meron na tayong buena mano, ganon. Yung tiyaga sa kahit inaantok ka sa hapon, bukas pa rin yung tindahan mo, hindi ka nagsasara. Yung tiyaga na kahit sila nakikita mo summer, panay outing doon, outing dito, ikaw nagtsatsaga ka, bukas ang tindahan mo, hindi ka nagsasara. Pero masama din mga kasari yung titiisin mo din pwede naman once a month, ganyan, kung may outing, ganyan, magkayayaan, hindi naman masama na magsara ka kahit isang araw, kasi kailangan mo din ng self-love, ganon. Kailangan mo ding magkaroon ng makasagap ng sariwang hangin, ganyan. Hindi masamang magliwaliw minsan. Parang gift na rin natin sa sarili natin. And ayun nga, parang katulad ng ginawa namin nung last January, nakapag-outing ako. Siguro 5 years din ako hindi nakapag-outing mga kasari. Kaya memorable din yun. Kasi first outing namin ni partner ng magkasama. Kahit hindi siya masyadong sweet. So, ayun po mga kasari, pang-apat, yung pakikisama. Pakikisama sa ating customer. Napakalaking impact din nun para magtagal ang tindahan mo. Kasi, ang mga customer, mga kasari, nagbe-base din yan sa mga tindero at tindera. Sa mga nagtitinda talaga. Kapag yan pinaranas mo sa kanila yung pangit mong ugali, kahit mura pa yung mga paninda mo, hindi sa'yo bibili ang mga customer. Pero kapag pinakitaan mo sila ng magandang pakikisama, yung magalang ka, maayos kang magbenta, ganyan, maayos yung serbisyo mo, talagang babalikan ka ni customer kahit paman mahal ang paninda mo sa ibang tindahan. Maniwala kayo mga kasari, dahil ito ay ginagawa ko talaga dito sa tindahan, at marami din akong nasasagap na yung mga ibang tindahan dito sa area namin ay talagang medyo hindi maganda ang ugali ng tindera. Hindi ko na babanggitin kung sino man tindera, at baka magkaroon pa tayo at mapanood tong vlog, magkaroon pa tayo ng kaaway at sugurin pa ako dito. Syempre, minsan nakakakwentuhan ko rin yung mga bumibili sa kanila, kaya ganun nga. Kahit gaano kaganda ng tindahan nila, kahit gaano kagarbo, pero kung ang tindera naman ay ganun ang ugali, talagang lalayuan ka ng customer. Kaya mahalaga talaga mga kasari yung pakikisama sa customer. Kaya din siguro nagtagal ng 6 years and counting itong sari-sari store ko, dahil marunong akong makisama kay customer. Pero kapag pinakitaan ako ng pangit, hindi naman tatansyahin lang natin, ganun mga kasari. Tatansyahin lang natin, pero kapag sobra na, matuto din tayong magsalita. Hindi parating laging, alam nyo na guys, all in tayo na kailangan talaga ganyan ng ugali ko. Syempre kapag binabastos ka na or something, kailangan mo ding umalma. Ganon. So, ang panglima naman mga kasari is yung fighting spirit po natin as a sari-sari store owner. Kaya din siguro nagtagal ng 6 years and counting ang aking tindahan, kasi talagang maano yung fighting spirit ko guys Kahit nakakaramdam ako ng tumal dito sa tindahan, iniisip ko na lang, hindi ako nagpapautang, kahit matumal, walang mawawala sa akin.
Ganon guys. Kasi dito guys, wala na ako masyadong problema sa pagpapautang. Yung dating stress ko sa utang, hindi na siya nangungutang. Nagkakaroon man ng kulang-kulang, pero the next na pagbili niya, ikinakaltas ko kagad. Dapat inililista ko kagad yan guys, kahit sino pa man ang nagkakaroon ng kulang-kulang dito sa tindahan. Tapos, ayun nga, malakas talaga yung fighting spirit ko kahit nakakaramdam ako guys ng tumal. Laging nasa isip ko na, baka bukas, malaki na yung benta ko. Pero, may instances na kinabukasan, ganun pa rin, mahina pa rin. Pero ako, yung fighting spirit ko, ganun pa din. Ganun pa rin guys yung nasa utak ko na, hindi ako dapat panghinaan ng loob. Pinasok ko to, papanindigan ko to. Ganon guys, ang mindset dapat ng isang sari-sari store owner kung gusto mo talagang magtagal yung tindahan mo. Eto guys, eto yung mga sinishare ko sa inyo is based on my experience and realization ko din being self-employed sa loob ng 6 na taon. Sobrang dami nating makakasalamuha na iba't ibang ugali ng tao. Talagang haba lang talaga ng pasensya yung kailangan natin. Ang pang-anim po mga kasari ay good service and affordable item. Kaya nagtagal po ang aking sari-sari store ng 6 years and counting dahil maganda po yung service ko talaga, yung pagbebenta ko dito sa aking mga customer. Hindi guys sa pinupuri ko yung aking sarili. Alam ko naman yun sa sarili ko na magaling akong magtinda, magaling akong makipag-communicate kay customer. Mahalaga kasi yun mga kasari. Hindi lang basta nagpopo at opo ka. Syempre, dapat magaling ka rin sa pagsusukle, ganyan, lagi kami panukle, ganyan, dapat hindi tayo nawawalan nun. And then, affordable item, gustong-gusto yan mga kasari ng ating mga customer. Kaya po siguro ang daming nag-aano sa akin na napakamura ko daw magtinda, na palugi daw akong magpresyo dito sa aking tindahan. Hindi nila alam na talagang yun talaga yung pinaka-goal ng aking sari-sari store, yung affordable item na bubulol-bulol pa ako. Okay na guys sa akin yung may tubo ako na 2 piso, 3 piso, 5 piso kasi yan naman talaga ang pinaka-ano talaga ng sari-sari store yung makatubo lang tayo ng ganong halaga. Pero kapag pinagsama-sama po yun mga kasari ay malaking halaga na rin po. Marami pong nagsari-sari store ang yumaman kaya hindi po imposible na magkaganon rin tayo. Sa lahat ng nakakapanood na sari-sari store owner na kagaya ko, pwede natin yung maging motivation sa pagtitinda na lagi nating iisipin, soon yayaman din ako, parang ganon, soon magiging milyonarya din ako, basta hard work lang, sipag at tiyaga. Ganon po mga kasari. Kapag affordable kasi din yung item mo, lalapitan ka ng mga customer. Dadami yung customer mo, dadami yung paninda mo, dadami yung income ng sari-sari store mo, dadami, 'di ba? Lahat dadami kapag affordable yung mga paninda mo mga kasari. Kasi tuwan-tuwa ang mga customer kapag mura ang iyong mga paninda. Mababalitaan na yan ng mga ibang customer, ay doon mura, doon ang mahal. Dito tayo sa mura, dito tayo bumili mare. Mga ganun 'di ba mga kasari? Kakalat na yan sa buong barangay nyo na mura kang magtinda. Kaya yun guys yung pinaka-advantage ko as a sari-sari store owner. Hindi ako overpricing. Hindi ko masasabi na overpricing ako. Merong mga ilan na nagsasabi pa rin sa vlog ko kapag nagpa-pricing ako sa mga ano naman, sa alak. Talagang dyan talaga ako nagpapatong ng malala. Hindi naman as in lala, siguro nasa 10 to 20% ganyan ang patong ko. Dapat nga hindi tayo aabot sa 10% Dapat 15 to 20% yung patong natin guys sa ating mga panindang alak. Kasi napakamahal naman talaga ng puhunan sa alak, hindi lang sa alak, pati na rin sa sigarilyo. And ang dami din nagsasabi guys na napakamura ko naman daw magpresyo sa sigarilyo. So hindi natin alam kung saan tayo susuot. Basta lagi lang natin pakikinggan mga kasari yung ating sarili. Kasi tayo yung owner ng sarili nating tindahan.
Huwag po tayong makikinig sa iba. Pwede tayong makinig sa iba kung alam po natin na maganda naman yung maidudulot nun sa atin at sa ating sari-sari store. And yung last naman po mga kasari is with the help of my ahentes. Yung mga ahente ko po na nagtsatsaga na pumunta po dito weekly sa aking sari-sari store. Isa din po ito sa nagpatagal talaga ng aking sari-sari store. Parang sila yung naging katuwang ng tindahan ko sa oras na hindi ako makapunta sa mga pamilihan, sa mga wholesaler, kay Pure Gold, sa palengke at kahit saan pa man. Sila yung naging katuwang ko para mapunan ko yung mga pangangailangan ng aking mga customer. Ang laking naitulong din talaga ng aking mga ahente guys sa loob ng 6 na taon and still counting ng aking sari-sari store. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga ahente. So yun lamang po mga kasari, yung mga tips ko po sa inyo kung bakit po nagtagal ng 6 years and counting yung aking sari-sari store. Maaari nyo din po itong i-apply sa inyong mga tindahan at malay nyo, malagpasan nyo pa yung ganito katagal na sari-sari store. Yun lamang po mga kasari and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!